Potensyal na super typhoon, posibleng pumasok ng PAR next week. Tuluyang lumakas at isa ng bagyo o tropical depression ang binabantayang aktibong LPA sa Pacific Ocean o sa silangan ng Mindanao na nananatiling nasa labas pa rin ng PAR. Base sa ipinapakita ng mga weather model at ng wind map, maaari itong pumasok ng PAR sa Miyerkules o Huwebes sa susunod na linggo bilang isang malakas na bagyo o super typhoon category at tatawagan sa local name na Kaloy, ang ikatlong bagyo sa loob ng PAR ngayong taon. Sa ngayon, bagamat inaasahan ang pagpasok sa PAR at bahagyang paglapit nito sa bansa ay nananatili pa ring mababa ang posibilidad na ito'y maglandfall sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, inaabisuhan naman natin ang ating mga kababayang OFW sa Guam at Mariana Islands na paghandaan ang inaasahang direktang epekto ng bagyo roon simula ngayong weekend. Patuloy na babantayan ang magiging kilos nito dahil posibleng maging malawak ito at maaaring makaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ang bagyo nasa labas ng PAR, posibleng unang super typhoon ngayong taon 2026. Isang tropical depression sa timog silangan ng Guam ang patuloy na binabantayan ng mga eksperto dahil may posibilidad itong maging unang super typhoon sa Western Pacific ngayong taon. Sa kasalukuyan, ito ay nasa layong humigit kumulang 2,880 kilometros silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ng sistema ang maximum sustained winds na 55 km per hour at pagbugsong umaabot hanggang 70 km per hour, habang ito ay mabagal na kumikilos pakanluran, westward. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling datos, nakikita na favorable ang kondisyon ng panahon para sa mabilis na paglakas ng bagyo o rapid intensification sa mga susunod na araw. Tinutulungan din ito ng pagdating ng Madden-Julian Oscillation, MJO, na karaniwang nagpapalakas ng mga thunderstorms sa rehiyon. Ayon sa forecast models, maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, PAR, ang bagyo bandang kalagitnaan ng susunod na linggo bilang isang malakas na typhoon o posibleng super typhoon. Gayunpaman, sa ngayon ay inaasahang mananatili ito sa karagatan at hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas. Kapag nakapasok sa PAR, papangalanan ito ng pag-asa bilang Kaloy. Patuloy ang pagbabantay ng mga awtoridad at hinihikayat ang publiko na manatiling updated sa mga susunod na weather advisories. Paalala, bagamat malakas ang potensyal ng bagyo, maaga pa ang forecast at maaari pang magbago ang lakas at direksyon nito. Patuloy lamang na subaybayan ang mga susunod na opisyal na abiso. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bagong pang-update, don't forget to subscribe.